Inumin mo na, Rosaline. Huwag kang maarte sa birthday ng asawa mo. Iyon ang unang linyang sumalubong sa akin. Bago tuluyang nagbago ang gabing, akala ko ay simpleng salo-salo lang para sa ika-42 kaarawan ni Ramon. Kung may biyenan ka ng laging nakatingin sa'yo na para bang may kasalanan ka kahit humihinga ka lang, maiintindihan mo siguro kung bakit hanggang ngayon, naririnig ka pa rin ang tunog ng basong iyon nang idinikit ni Teresita Madrid sa mesa. Hindi malakas, hindi pasigaw, pero may bigat. Yung tunog na parang may ibig sabihin na hindi sinasabi. Bago tayo dumiretso, sandali lang. Kung mahilig ka sa mga kwentong dahan-dahang bumibiyak ang katotohanan, yung hindi agad sumasabog pero pilit kang hinihila papasok, mag-comment ka ng salitang tuloy at huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe. Dahil ang gabing iyon, akala ko simpleng hiya lang ang kakainin ko. Hindi ko alam, ako pala ang inihahain. 7:00 ng gabi noon sa San Pedro, Laguna. Hindi sa mamahaling venue ginanap ang handaan, kundi sa mismong ancestral house ng pamilya Madrid. Isang malapad, lumang bahay na pininturahan ng paulit-ulit sa pagdaan ng mga taon, pero hindi pa rin matakpan ang lumang taba ng dingding, ang lagkit ng kusina, at ang pakiramdam na bawat sulok ay may matang nakamasid. Sa salas, mainit ang dilaw na ilaw mula sa 3 chandelier na hindi pantay ang sindi. Sa labas, may kuliglig. Sa loob, may halakhak ng mga bisita, kutsarang tumatama sa bandehado at amoy ng buttered shrimp, embutido, pansit bihon at lechon manok na halo sa matatapang na pabango ng mga tita ni Ramon. Ako si Rosaline de Guzman, 34 noon. Hindi ako pala sagot. Hindi rin ako yung tipong gustong laging nasa gitna ng tao. Payat ako, medyo maputla kapag kulang sa tulog, at sabi ng ilang kaibigan ko, halatang halata raw sa mukha ko kapag may mabigat akong iniisip dahil tumitigas ang pangako at namumula ang paligid ng mata ko. Noong gabing iyon, naka-mint green akong dress na ako rin ang namili para hindi na naman ako masabihang masyadong pasimple o masyadong nagpapansin. Pininlansya ko iyon ng maaga. Nagsuklay ako ng maayos. Nagdala ako ng regalo kay Ramon, isang vintage wristwatch na ilang buwan kong pinag-ipunan dahil alam kong matagal na niya iyong tinitingnan. Pero sa totoo lang, pagpasok ko pa lang sa bahay, may kakaiba na agad. Una, hindi ako sinalubong ng asawa ko. Pangalawa, si Teresita ang agad lumapit sa akin na may ngiti na hindi ko maipaliwanag. Hindi iyon saya, hindi rin simpleng pangiinis. Para iyong ngiti ng taong may alam sa susunod na 5 minuto. "Rosaline," sabi niya, sabay tingin mula ulo hanggang paa ko. "Buti naman at dumating ka. Akala ko aarte ka na naman." "Traffic po sa may Southwoods exit," sagot ko, pilit mahinahon. "Lagi ka namang may paliwanag." Nakangiti siyang tumalikod pagkatapos nun na para bang sapat na ang unang tusok para maalala ko ang lugar ko sa bahay na iyon. Nakasanayan ko na dapat, sa 4 na taon kong kasal kay Ramon, halos lahat na yata ng anyo ng pagpapaalala na hindi ako tunay na Madrid ay naranasan ko na. Mula sa maliliit na komentong kunwari biro, hindi kasi sanay sa ganitong setup ang side ninyo, no? Hanggang sa mas tahasang pangmamaliit kapag sila-sila lang ang magkakamag-anak. Mabuti na lang bait ang anak ko, kung iba yan. Noong una, ipinaglalaban pa ako ni Ramon, kahit papaano. Pero sa pagdaan ng mga buwan, may napansin akong unti-unting pagod sa kanya. Parang napagod na siyang mamili sa pagitan ko at ng nanay niya. At sa mga ganitong klase ng pamilya, ang lalaking napapagod mamili, kadalasan, hindi ikaw ang pinipili. "Rosie!" Paglingon ko, si Liza ang nakita ko. Pinsan ni Ramon, 31, nurse sa private hospital sa Biñan. Siya lang ang isa sa pamilya nilang may ugaling hindi ko kailangang hulaan. Hindi kami super close, pero sapat para may isang mukhang hindi nanalamig sa akin. "Kanina ka ba?" tanong niya. "Kakadating lang." "O, kain ka muna, mukhang malang tulog." Napangiti ako ng kaunti. "Halata?" "Sa'yo, oo." Bago pa kami makapag-usap ng mas matagal, narinig ko ang boses ni Teresita mula sa dining area. "Rosaline,
Halika rito! Paglapit ko, nakahali na sa isang tray ang ilang baso ng inumin. Iba-iba. May iced tea, may soft drinks, may parang cucumber juice na may yelo. Isa roon ang inabot sa akin. Nasa manipis na mataas na baso ang kulay mapuslaw na dilaw na likido, may hiwa ng kalamansi sa gilid. Ano po to? Tanong ko. Pampakalma lang, sagot niya. Mukhang kabado ka. Birthday ng asawa mo para kang pupunta sa burol. May ilang tita na narinig at tumawa ng mahina, yung klaseng tawang hindi malakas pero sapat para maramdaman mo na may bilog na namumuo sa paligid mo. Okay lang po ako, sabi ko. Mas lalo siyang ngimisi. Inumin mo na, pinaghandaan kita. Pinaghandaan. Hindi ko alam kung bakit pero sa salitang iyon ako kinilabutan. Hindi dahil mabait siya bigla, kundi dahil sa 4 na taon, ni isang beses hindi ako pinaghandaan ng babaeng iyon na kahit ano na may kasunod na kapalit. Tinanggap ko ang baso pero hindi ko agad ininom. Inangat ko ng bahagya. Naamoy ko ang kalamansi, oo, pero may isa pang amoy na hindi dapat nandoon. Hindi ko maipaliwanag noon kung ano, basta may mapaklang singaw na halos matakban ng yelo at asim. Bakit? Tanong ni Teresita. Takot ka? Tinitingnan ko lang po. Ako mismo ang nagpagawa niyan. Napakadiin ng salitang, ako. Para sa'yo. Naramdaman kong may 2 pares ng matang nakatingin sa gilid. Nang lingon ko, nakita ko si Ramon sa may pintuan ng kusina, may kausap na lalaki. Saglit nagtagpo ang tingin namin. Akala ko lalapit siya. Akala ko sasabihin niya, hayaan mo na ma. Akala ko kahit ngayong gabing birthday niya, mapapansin niyang hindi normal ang ginagawa ng ina niya. Pero umiwas siya ng tingin. At doon ako unang pinawisan ng malamig. Hindi dahil sa inumin, kundi dahil naalala ko ang huling 3 buwan. Ang madalas niyang pag-uwi ng tahimik. Ang pag-iwas niya sa usapin tungkol sa joint account namin. Ang bigla niyang tanong nung isang linggo kung may pinagdadaanan ba raw ako dahil napapansin daw ni mami niya na iritable ako. Ang paraan ng pagkakasabi niya, parang hindi pag-aalala, kundi pag-check ng sintomas. Maliit na mga piraso, mga bagay na pwedeng sabihing wala lang, pero kapag pinagsama-sama, nagiiwan ng hugis. Rosalyn? Muli kong narinig ang biyenan ko. Nakakahiya ka sa mga bisita. At dahil ayokong bigyan siya ng esenang pwede niyang ikwento laban sa akin, inilapit ko sa labi ko ang baso. Isang lagok lang, sabi ko sa sarili ko. Isang lagok tapos ibababa ko. Pagdikit ng likido sa dila ko, agad kong naramdaman ng kakaiba. Maasim, oo, pero may kasunod na pait na hindi pang prutas. Tapos may manipis na lasa ng bakal o gamot, yung parang durog na tableta na pilit itinago sa matamis at yelo. Gusto kong iluwa, pero nandoon na yun. Lumagpas na sa lalamunan ko ang unang lagok. Napansin ko ang ngiti ni Teresita. Hindi na yun pilit, hindi na yun sosyal na ngiti sa bisita. Para yung kumpirmasyon. Ubusin ko, sabi niya. Hindi ko masarap. Sagot ko halos pabulong. Pampakalma nga lang, ulit niya. Hindi naman juice na binili sa mall. May isa na namang tumawa. Pinilit kong ibaba ang baso sa tray, pero hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang mga daliri niya. Matugas. Rosalyn? Bulong niya sa paraang ako lang ang makakarinig. Huwag kang magpapahiya mamaya. Napatitig ako sa kanya. Ano pong ibig sabihin niyo? Ngumisi siya ng mas maliit. Makikita mo. Mga 2 minuto pagkatapos doon, habang sinusubukan kong lumakad palayo para hanapin si Ramon, doon nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ko. Unang nanlamig ang mga daliri ko. Sumunod parang lumayo ang mga tunog. Nandoon pa rin ang tawanan, ang karaoke sa patiyo, ang kalansing ng plato, pero parang may makapal na salamin sa pagitan ko at ng lahat. Umiikot ang ilaw sa itaas, dumidikit ang damit ko sa balat ko kahit malamig ang hangin mula sa lumang aircon sa salas.
Rosaline? Ayos ka lang? Si Liza iyon, papalapit. Bubukas sana ako ng bibig para sumagot pero biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi normal. Hindi simpleng kaba. Yung tipong parang tumatakbo ang puso ko pero hindi makahabol ang hininga ko. Nabitawan ko ang clutch bag ko. May nahulog na compact powder sa sahig. Lumingon ang ilang bisita. At sa pagitan ng lumalabong tingin ko, ang huling malinaw kong nakita bago nagsimulang gumalaw ng sabay-sabay ang lahat ay si Teresita, nakatayo sa dulo ng dining area. Tahimik na pinagmamasdan ako na para bang eksaktong ito ang hinihintay niya. At nang napakapit ako sa gilid ng mesa dahil bumigay ang tuhod ko, narinig ko ang boses niyang kalmado, malinaw, at masyadong handa para sa isang aksidente. Nako, sabi ko na nga ba may topak na naman siya. Ang pinakamahirap sa gabing iyon, hindi iyong nanhina ako. Hindi rin iyong napatingin sa akin ang lahat na para bang ako ang sumira sa handaan. Ang pinakamasakit, iyong sandaling gusto kong magsalita. Gusto kong sabihing may mali sa ipinainom sa akin. Pero sa halip na tulungan ako, mas mabilis pang dumating ang paliwanag ni Teresita kaysa pag-aalala ng sarili kong asawa. Dalhin niyo muna sa guest room. Iyon agad ang utos niya habang nakayuko ako, pilit hinahabol ang hininga ko. Yung mga ilaw sa salas parang humahaba at umiiksi. Ang sahig na makintab nagmumukhang gumagalaw. Ang mga boses sabay-sabay na nagiging bubog sa tenga ko. Rosie, tumingin ka sa akin. Boses ni Liza iyon. Mas malapit na ngayon. May kamay siyang nakahawak sa braso ko. Mainit. Totoo. Siya ang isang bagay na kumakapit sa realidad ko noon. Liza, mahina akong sabi. May lasa. Hay nako, nagpapanik lang yan. Minsan ganyan talaga kapag hindi marunong makisama tapos biglang na-overwhelmed. Hindi ko na nakita agad ang mukha niya, pero naramdaman ko ang presensya niyang palapit. Naamoy ko ang pabango niyang matamis, matapang, nakakasuya sa gitna ng hilo ko. Ramon, tawag niya, tulungan mo nga ang asawa mo, huwag kang nakatayo lang dyan. Asawa mo, hindi si Rosaline, hindi pangalan ko, hindi pagkatao ko. Asawa mo, responsibilidad, abala. Dumating si Ramon sa gilid ko at hinawakan ako sa siko. Maingat, oo, pero hindi yung maingat na may takot. Yung maingat na may kaba dahil maraming nakatingin. Rosie, breathe, sabi niya. Baka inatake ka ng anxiety. Gusto kong matawa noon, pero kung natawa man ako, sa isip ko lang. Anxiety. Napakadaling pangalanan ng isang babae kapag gusto mo na siyang paliitin. Humugot ako ng hangin pero parang kulang lagi. Mabigat ang dibdib ko. Namamanhid ang dulo ng mga daliri ko. Hindi ako nawawalan ng malay pero parang may manipis na kumot na bumabalot sa utak ko. Sa gitna ng lahat, may isang bagay na mas tumitibay sa loob ko. Hindi ito normal. Hindi ito simpleng hiya. Hindi ito pagkapagod. At lalong hindi ito unang beses na may kakaibang nangyari sa katawan ko pagkatapos kong kainin o inumin ang pinaghandaan ni Teresita. Nung muna, inisip kong coincidence lang, yung tiyaan niya na pinainom niya sa akin ong Pasko tapos maghapon akong inantok. Yung sabaw na ipinilit niya nung binisita namin siya isang linggo tapos sumakit ang tiyan ko magdamag. Maliit na bagay, pwedeng wala lang. Pwedeng masilan lang ako. Pero bakit ngayong gabing ito, sa dami ng bisita, sa mismong kaarawan ng anak niya, pakiramdam ko para siyang naghihintay ng senyales bago kumilos. Dahan-dahan lang, sabi ni Liza habang inaakay nila ako papunta sa hallway. Rosie, can you walk? Tumanggo ako ng bahagya, kahit hindi ako sigurado. Sa gilid ng hallway, nadaanan namin ang kusina. Bukas ang pinto. Maliwanag sa loob. May dalawang helper na nag-aayos ng tray at naghuhugas ng sandok.
Isa sa kanila, si Mercy, matagal ng stay-out cook nila, ay napatigil sa paghiwa ng cake topper at saglit akong tiningnan. Mabilis siyang umiwas pero may kung anong nagdaan sa mukha niya. Hindi awa lang, parang kaba. Napakapit ako lalo kay Liza. "Water," sabi ko. "Ay, wag muna," mabilis na sabi ni Teresita mula sa likod namin. "Baka masuka pa, humiga muna siya." Masyado siyang handa, masyado siyang may sagot. Pagpasok namin sa guest room, sumalubong ang amoy ng lumang aparador, naphthalene balls at fabric conditioner. Mahina ang ilaw, ang bed cover kulay maroon na may lumang borda. Pamilyar ang kwartong iyon, doon pinapatulog sino mang kailangang mapag-isa sa mga reunion, sa mga outing, sa mga panahong ayaw nilang ng abana sa harap ng bisita. Ihihiga na sana nila ako pero bigla akong napatuwid. May narinig ako. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, boses ni Teresita iyon. Mahina pero malinaw sa tenga ng isang taong pinipilit maging gising. Habang lutang pa, tumigil ang puso ko sa pandinig na iyon. Hindi ko narinig ang buong pangungusap, hindi ko nakita kung sino ang kausap niya, pero malinaw ang tatlong salitang iyon, habang lutang pa. "Liza," sabi ko, mas matigas kahit paos, "wag mo akong iiwan." Napatingin siya sa akin, "Hindi kita iiwan. Bakit?" May takot sa dibdib ko na hindi maipaliwanag ng hilo lang. Yung takot na hindi dahil baka himatayin ako, kundi dahil naramdaman kong may kasunod pa ito. May susunod na hakbang at hindi ako dapat mapag-isa. "May mali," sabi ko. "Anong mali?" "Yung inumin." Saglit siyang natahimik. Nurse siya, sanay sa katawan, sa simptomas, sa pagtingin kung may hindi tugma. Sumulyap siya sa pinto, pagkatapos sa akin. "Anong nararamdaman mo?" Mahinang tanong niya. "Bilis ng tibok, hilo, namamanhid kamay ko, saka..." Napapikit ako sandali. "May lasa, parang may gamot." Hindi siya agad sumagot, pero nakita kong tumigas ang panga niya. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ng tuluyan ng pinto. Pumasok si Ramon. Kasunod niya si Teresita. "Kamusta na siya?" Tanong ng biyanan ko pero hindi sa akin nakatingin. Kay Liza. "Hindi okay." Diretso ni Liza. "Dapat i-check ang BP niya. At bakit hindi siya binibigyan ng tubig?" "Abay, nurse ka nga pero wag mo akong turuan sa sarili kong bahay." Sagot ni Teresita. Magaan ang boses pero matulis ang dulo. "Na-hyper lang yan. Ayaw ko lang mag-eskandalo siya sa labas." Nag-init ang mukha ko sa salitang mag-eskandalo. Ako pa rin ang problema sa kwento niya. Ako ang esena. Ako ang istorbo. "Rosie," lumapit si Ramon at umupo sa gilid ng kama. "Please, kumalma ka muna. Maraming tao sa labas. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung hindi niya ako pinaniwalaan o yung hindi man lang niya naisip magtanong kung ano ang ipinainom sakin." "Ramon," bulong ko. "May nilagay..." "Rosaline," putol ni Teresita. At ngayong pagkakataon sakin na siya direktang tumingin. "Mag-ingat ka sa sinasabi mo." Tumahimik ang kwarto. Maging si Liza napatingin sa kanya. "Anong ibig niyong sabihin?" Tanong ko kahit kumakabog pa rin ang dibdib ko. Bahagya siyang yumuko sa akin parang nag-aayos lang ng kumot pero ang totoo gusto niya lang akong marinig ng malinaw. "Sinasabi ko lang na huwag mong sisirain ang birthday ng anak ko dahil sa mga imahinasyon mo." Imahinasyon. Isa pang salita para mapaliit ang alam kong totoo. Napansin kong hawak ni Ramon ang cellphone niya, paulit-ulit na tinitignan. Hindi siya makapali. May hinihintay ba siya? May kausap ba siya? O sadyang duwag lang siya sa esenang hindi niya kayang kontrolin? Sa gilid si Liza ay tahimik na kumuha ng unan at inayos ang likod ko. "Ramon, may BP monitor ba rito?" "Nasa taas yata." "Ako nakukuha," sabi ni Teresita agad. Masyadong mabilis. Tapos tumingin kay Ramon. "Samahan mo ko." Ayaw kong umalis silang dalawa. Ayaw kong mapag-isa kay Liza? Hindi. Kay Liza, okay. Pero ayaw kong mawala sila sa paningin ko ng magkasama.
May kung anong tinatago sa pagitan ng kanilang katahimikan. Ramon, sabi ko, mas malakas kesa sa inaasahan ko. 3 silang napatingin sakin. Dito ka lang, Ramon. Hindi ko alam kung saan ko kinuhan lakas ng boses na iyon, pero lumabas siya. Marahil dahil sa takot, marahil dahil sa hiya, marahil dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong may bagay na hindi ko na pwedeng palampasin at tawaging wala lang. Nagkatiginan si Ramon at ang nanay ko. 1 segundo lang iyon, pero sa loob ng 1 segundong iyon, may nakita ako. Hindi pagkagulat, hindi simpleng pagod, kundi pagkaantala. Parang may napuputol sa plano nila dahil nagsalita ako sa maling oras. At bago pa man makabawi ang isip ko sa nakita ko, narinig kong may kumatok sa pinto. Si Mercy, ang cook. Nay, mahinang sabi niya kay Teresita mula sa labas. Nasaan po yung maliit na puting kahon? Namutla ang mukha ni Teresita ng bahagya. Maliit lang, halos hindi mapapansin kung hindi ako nakatitig sa kanya. Ano? Matigas niyang tanong. Ano po, iniwan sa counter kanina. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabilis niyang sagot. Tahimik si Mercy, tapos mas mahinang sabi. Galing po sa drawer. Hindi ko man alam kung ano ang tinutukoy nilang kahon, may isang bagay na tumama sa diretsyo sa dibdib ko. May hinanap na bagay mula sa kusina. May bagay na nawawala. At mukhang hindi gusto ni Teresita na marinig ko iyon. Lumapit siya sa pinto at bahagyang isinara iyon sa likod niya. Pero bago tuluyang sumikip ang siwang, sapat ang narinig ko para mas tumalim ang takot ko. Manahimik ka muna, singhal niya sa Mercy. Mamaya na yan. Mamaya. Ibig sabihin, may dapat munang matakos. At noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama ng guest room, naninginig ang mga kamay ko, habang unti-unting lumilinaw sa akin ang pinakakinakatakutan kong isipin. Hindi aksidente ang nangyari sa akin. At kung tama ako, hindi lang nila ako gustong patahimikin. May gusto silang ipagawa sa akin habang mahina ako. May mga gabing hindi ka na makakatulog ulit bilang parehong tao. Hindi dahil may malaking eksenang nangyari. Minsan, sapat na ang 3 salitang narinig mo sa pinto. Isang mapait na lagok. Isang tingin ng asawa mong umiwas ng sandali na dapat sanay siya ang unang tumayo para sa'yo. Noong gabing yun, habang unti-unting bumababa ang panginginig ng mga kamay ko at bumabalik sa tamang lapas ang paningin ko, nagsimula ring bumalik ang mga alaala na noon ko lang pinayagang pagdugtong-dugtungin. Lahat ng maliliit na bagay na matagal kong itinulak sa isip para lang mapanatili ang katahimikan ng pagsasama namin. Lahat ng pagkakataong sinabi ko sa sariling, baka pagod lang si Ramon. Baka masama lang ang timpla ng biyenan ko. Baka ako nga ang masyadong mapag-isip. Pero sa oras na maramdaman ng katawan mo na may hindi tama, mahirap nang lokohin ang sarili. Pagkalipas ng halos 20 minuto, si Lisa pa rin ang kasama ko sa kwarto. Nagawa niyang makakuha ng BP monitor mula sa 2nd floor at siya ang nag-check sa akin dahil halatang ayaw ni Teresita na may ibang makialam. Medyo mataas ang blood pressure ko, mabilis ang pulso, pero hindi raw ako mukhang nawawala ng orientation. Iyon ang eksaktong sinabi niya. Rosie, mahinahon niyang tanong, nakapag-take ka ba ng kahit anong gamot today? Wala. Vitamins? Wala rin. Kumain ka bago pumunta rito? Konti lang. Tinapay. Tumanggo siya. Tahimik na nag-iisip. Hindi ko pinilit na magsalita siya agad, pero may mga katahimikang mas maingay kaysa usapan. Nakita ko sa mukha niya na may hindi rin siyang maitulak basta-basta sa isip. Sa labas ng pinto, naririnig ko pa rin ang handaan. Mas mahina na ang karaoke. May mga paan ng tsinelas sa hallway. May batang tumakbo tapos pinagalitan ng nanay. Sa kusina, may kalansing ng bandehado. Ordinaryong tunog ng isang pamilyang may okasyon. At sa gitna na yun, ako, nakaupo sa kama, na parang isang bagay na inilagay muna sa gilid para hindi makasira sa dekorasyon. Pwede bang pakiusap? Sabi ko kay Lisa. Ano yun? Pakitingnan mo yung baso. Anong baso? Yung ininom ko. Bakit?
May kakaibang lasa. Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Hindi siya agad sumagot pero nakita kong pinili niyang huwag akong tratuhing hysterical at malaking bagay yun. Sa mga ganitong sitwasyon, sapat nang may isang taong hindi ka tinatawag na OA sa paraan ng pagtitig niya. Sige, sabi niya, pag may chance. Bumukas ang pinto at pumasok si Ramon. Wala na si Teresita sa tabi niya ngayon, mag-isa lang siya. Tinanggal na niya ang blazer niya, nakaluwag ang kwelyo, pero wala sa mukha niya ang pagod ng isang taong nag-alala. Ang nasa mukha niya, ang hirap ipaliwanag, para bang inis na nagpipigil maging concern. Anong meron? Tanong ko. Anong meron saan? Bakit parang hindi ka nagulat? Doon lang siya tumingin sa akin. Rosie, hindi ito ang oras para magbintang. Hindi pa nga ako nagbibintang. Pero ganyan ang tono mo. Gusto kong sabihin na natural lang sigurong ganyan ang tono ng babaeng pinainom ng bagay na hindi niya maintindihan sa harap ng mga bisita. Natural lang sigurong maging matalas ang tinig ng taong narinig ang biyena niyang sabihing napataklob lang ang ulo habang lutang pa. Pero hindi ko sinabi agad dahil sa likod ng galit ko may isa pang emosyon na mas masakit. Takot na baka hindi aksidente na hindi siya nagulat. Ramon, sabi ko. Pinipilit itama ang boses ko. Ano bang sinabi ng nanay mo sa iyo bago ako dumating? Napapikit siya sandali. Maliit lang, pero sapat para may tumamang alarma sa loob ko. Wala. Nagsisinungaling ka. Napahigpit ang hawak ni Liza sa BP monitor sa gilid, pero nanatili siyang tahimik. Rosie, hindi ka man lang nagtanong kung anong ipinainom sa akin. Dahil wala namang dahilan para... Wala? Naputol ko siya. Narinig kong sinabi niyang wag ako magpapahiya mamaya. Tapos ilang minuto lang, ganito na ako. Tumiklop ang panga niya. Hindi pa rin siya sumisigaw. Mas nakakainis iyon. Yung kontrolado ang boses, parang ikaw ang unreasonable kapag nagtaas ka ng emosyon. Nakailang linggo ka nang kinakabahan sa kung ano-ano, sabi niya. Napapansin namin. Napakunot noo ako. Napapansin namin. Hindi napapansin ko. Hindi nag-aalala ako. Plural, kasama niya ang nanay niya sa pagtingin sa akin. Anong ibig mong sabihin? Mahina akong tanong. Sumagot siya, pero maingat ang pagpili ng salita. Minsan, hindi mo namamalayan na pagod ka na, o stressed, hindi masamang magpahinga. Parang may malamig na bagay na gumapang sa likod ko. Hindi ito biglang ideya na naisip niya dahil nahilo ako. Matagal na nila itong binubuo. Pagod, stressed, kailangan magpahinga. Ganito magsimula ang mga kwentong gusto kang alisin sa gitna nang hindi halatang itinutulak ka. Sa mga sumunod na minuto, kaunti lang ang sinabi ko. Pinanood ko lang siya. Pinakinggan ko ang bawat salitang inilalapag niya na parang nagtetest siya ng tubig. Maybe after this week magpahinga ka muna sa tindahan, sabi pa niya. Ang tindahan. Doon ako tuluyang nagising. Ang maliit naming home and party supply business sa may highway, ako ang nagpasimula noon gamit ang pera ko mula sa online craftwork at maliit na pautang sa tita kong OFW. Nang pakasalan ko si Ramon, isinama ko siya sa expansion. Gumawa kami ng second branch na mas malaki. Kumuha ng suppliers, kumuha ng permits, pero maraming papers noon. Dahil nagtitiwala ako sa asawa ko, pinirmahan ko nang hindi ko sinusuri isa-isa. Hindi dahil tanga ako, kundi dahil akala ko, pamilya ang pinasok ko. Bakit ko kailangan magpahinga sa tindahan? Diretso kong tanong. Rosie, hindi iyon ang issue ngayon. Iyon ang issue. Tahimik siya. At sa katahimikang iyon, biglang nag-flash sa isip ko ang ilang buwan na nakalipas. Si Teresita, minsang pumasok sa branch at sinabing masyado raw akong mahigpit sa inventory. Si Ramon, nagsabing mas mabuting siya na raw ang humawak sa supplier authorizations para hindi ako mapagod. Ang 2 dokumentong dinala niya sa bahay noong Pebrero. Pinirmahan ko matapos ang mahabang araw dahil sabi niya routine update lang sa municipal permits. Ang email mula sa bangko na hindi ko nabuksan dahil siya raw ang bahala. At higit sa lahat, ang paulit-ulit na tanong ni Teresita nitong mga nakaraang linggo. Hindi ka ba napapagod, Rosaline? Baka kailangan mo nang magpahinga. Noon,
Akala ko insulto ng sa kakayahan ko. Ngayon, iba na ang tunog. May pinirmahan ba kayo sa akin? Tanong ko. Natahimik si Ramon. Hindi ko na kailangan makuha ang sagot agad. Kita ko na sa mukha niya ang pagkahuli sa sarili. At sa sandaling iyon, sa hallway, may mabilis na yabag. Sumunod ang marahang katok. Pumasok si Mercy na tila nagdadalawang isip. Si Ramon? Anya. Hawak ang isang manipis na blue envelope at isang maliit na clear zip pouch. Nakita ko po ito sa may likod ng coffee maker. Akala ko po importante kasi hindi niya na ituloy dahil biglang pumasok si Teresita sa likod niya. Ako na dyan, mabilis na sabi ng biyenan ko, sabay abot sa envelope. Pero huli na. Mabilis man ang galaw niya, nakita ko na ang laman ng clear pouch. May 2 o 3 pirasong puting durog na tablet sa loob. Hindi ko alam kung anong gamot yun, hindi ko kayang pangalanan, pero sapat nang malaman kong na hindi iyon dapat nasa tabi ng pinaghalong inumin. Napansin ni Liza ang nakita ko. Sumulyap siya sa Mercy, pagkatapos sa Teresita. Ano yan? Direktahan tanong ni Liza. Bitamina. Mabilis na sagot ni Teresita. Sa zip pouch? At sa coffee station? Tanong ko, kahit nanunuyo ang lalamunan ko. Sandaling nagtagpo ang tingin naming dalawa ni Teresita. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang gabing iyon, may tunay na galit na pumasok sa mga mata niya. Hindi na yung sosyal na pangmamaliit, hindi na yung mapanining-ninging smile. Galit ng taong unti-unting nawawalan ng kontrol sa eksena. At noon ko rin napansin ang blue envelope sa kamay niya. Hindi ko makita ang buong laman, pero sa bahagyang nakalitaw, may 2 papel na may letterhead, may pirmahan sa ibaba, may pangalan ko sa isang linya. Hindi testamento, hindi dramatikong dokumentong instant panalo. Mas mapanganib. Mga papel na mukhang routine, mga papel na pwedeng pirmahan kapag mahina ka, nahihilo ka, at sinasabihan kang para lang ito sa pahinga mo. Namlamig ulit ang batok ko. Dahil bigla kong naiintindihan ang tunay na laban na nagsisimula pa lang. Hindi nila kailangan saktan ako ng lantangan. Kailangan lang nilang palabasin akong hindi maayos mag-isip. Mahina, hindi stable, kailangan magpahinga. At kapag naniwala doon ang tamang tao, ang susunod na mawawala sa akin ay hindi lang dignidad sa isang birthday party, kundi ang pangalan ko sa mga bagay na ako mismo ang nagtayo. Kinabukasan, hindi ako agad bumangon. Hindi dahil wala akong lakas, kundi dahil gusto kong marinig ang bahay bago nila marinig na gising na ako. May mga pagkakataon sa buhay na mas maraming katotohanan ang lumalabas kapag iniisip ng mga taong hindi ka pa handang lumaban. Noong umagang iyon ang una kong pinili. Manahimik, huminga ng dahan-dahan, at hayaang mauna ang mga paa nilang dumaan sa hallway bago ang boses ko. Madilim pa ng bahagya ang guest room kahit 6:00 na. Sa siwang ng kurtina, pumapasok ang maputlang liwanag ng umaga. May tunog ng kawali mula sa kusina, may amoy ng bawang na ginigisa at kape. Sa labas, may manok na tila huli ng tumilaok at may tricycle na dumaan sa kalsada. Ordinaryong umaga sa isang ordinaryong subdivision, pero para sa akin, parang bawat tunog ay may tinatagong pahimatig. Hindi ako halos nakatulog buong gabi. Paulit-ulit sa isip ko ang 2 bagay, ang clear pouch na may durog na puting tablet at ang blue envelope na may pangalan ko sa linya ng pirmahan. Nang gumalaw ako ng bahagya, nakaramdam pa rin ako ng bigat sa ulo pero wala nang matinding panlalamig na mga kamay ko. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong tandaan ang bawat detalye ng nangyari kagabi. Oras ng pagdating ko, sino ang unang lumapit, sino ang nakakita, anong lasa ng inumin, sino ang naroon sa kusina, anong eksaktong salita ang narinig ko. Hindi ako abogado, hindi ako investigador, pero marunong akong tumanda ng hindi tanga. At ang isang babae na ilang beses nang minamaliit, natututo ring mag-ipon ng katotohanan sa tahimik na paraan. May marahang katok sa pinto. Ako si Liza. Gising ka? Tanong niya. Oo.
Pumasok siya dala ng isang mug ng maligamgam na tubig at isang pirasong skyflake sa platito. Nakasuot na siya ng simpleng blouse at slacks. Halatang aalis na dapat pero naglaan pa ng ilang minuto para silipin ako. Sa mukha niya, wala nang casual na pag-aalala lang. Mas may timbang na, mas buo. "Hindi kita dadalhan ng kape muna," sabi niya. "Tubig lang. Kumusta ang pakiramdam mo?" "Mas okay kaysa kagabi." "May hilo?" "Konti, pero malinaw na ang ulo ko." Umupo siya sa gilid ng silya malapit sa kama at saglit may hindi nagsalita. Tinignan niya ako sa paraang sinusukat kung handa ba akong marinig ang sasabihin niya. "Rosie," mahinahon niyang sabi, "hindi ko masasabi kung ano ang ininom mo dahil hindi ko naman na-test, pero hindi tugma sa simpleng anxiety ang bilis ng tibok mo kagabi. Pwedeng may ibang dahilan, pwedeng may na-trigger, pwedeng may something sa ininom mo. Hindi ako magbibintang ng walang basehan, pero hindi rin kita sasabihang nag-iinarte ka lang." Napapikit ako saglit. Hindi ko na malayan ganoon ko pala kailangang marinig ang linyang iyon. "Salamat," mahinang sabi ko. Hindi pa yun sapat. Tumingin siya sa pinto saka muling bumalik sa akin. "May nakita rin ako kagabi." Tumaas ang tingin ko sa kanya. "Yung blue envelope?" Tumanggo siya. Nahagip ang mata ko bago na itago ni tita. Hindi ko nabasa lahat pero may isang form doon na mukhang authorization at may isa pang parang request for temporary delegated control. Hindi ko sigurado ang eksaktong title pero may mga salitang medical stress, recommended rest at business operations. Parang may kung anong humigpit sa dibdib ko. Hindi pa rin ako sigurado sa buong plano nila pero doon nagsimulang magkabuto ang hinala ko. "Para saan?" Tanong ko kahit alam ko nang hindi rin alam ni Liza lahat. Hindi ko masasabi ng buo pero kung tama ang tingin ko, pwedeng gamitin yon para ilipat o ipasa muna sa iba ang authority mo sa ilang transaksyon kung maipapakitang hindi ka fit mag-handle. Napatitig ako sa kumot sa kandalang ko. Biglang bumalik sa alaala ko ang huling 6 na buwan sa negosyo naming dalawa ni Ramon. Ako ang humawak sa supplier mapping. Ako ang nag-organize ng order cycles. Ako ang gumawa ng paraan para kumita ang events and packaging side ng business kahit off-season. Pero habang lumalaki ang kita, unti-unti ring dumadasal ang mga suggestion ni Ramon na siya na daw ang bahala sa ganito, siya na daw ang makikipag-usap sa ganyan, si Mami na daw ang may kakilalang accountant na mas magaling. Nung una, inisip ko normal yun sa mag-asawa. Sharing of tasks, delegation, tiwala. Pero may kaibahan pala ang tulong sa dahan-dahang pag-alis ng kamay mo sa sarili mong hawak. "Liza," sabi ko, mas mababa ang boses ko. "Kung gusto nilang palabasing hindi ako stable, hindi ito nagsimula kagabi." "Sa tingin ko rin, matagal na." Tumanggo siya. "At kung tama ang hinala mo, kagabi ang gusto nilang gawing trigger." Napakagat ako sa loob ng pisngi ko. Hindi galit lang ang naramdaman ko noon, hindi rin takot lang, mas malala. Yung pakiramdam na unti-unti mong nakikita ang buong larawan ng pagtataksil habang hindi ka handang tanggapin na may bahagi roon ang taong minahal mo. May marahang katok sa pinto. "May ginawa pa akong isa," sabi ni Liza matapos ang ilang segundong katahimikan. Napatingin ako sa kanya. "Pagkatapos mong medyo mahimasmasan kagabi, binalikan ko yung tray sa dining. Wala na yung basong ginamit mo, pero may nakita akong maliit na patak ng inumin sa lace runner ng mesa. Nilagyan ko ng tissue." Natigilan ako. "Nasa'yo?" Tumanggo siya. Dahan-dahan niyang inilabas sa bag niya ang isang maliit na resealable plastic, nasa loob ang tinuping tissue na may maputlang dilaw na mantsa. Hindi ako nakahinga ng maayos sa loob ng 2 segundo. Hindi iyon dramatikong ebidensyang agad magpapabagsak sa kahit sino. Hindi iyon sapat para mag-akusa sa pulis o sa korte. Pero sa mundong puno ng baka wala lang, napakalaking bagay ng isang taong marunong magtabi ng hindi dapat itapon. "Hindi ko alam kung magagamit yan," sabi niya, "pero chain starts somewhere." Napabuntong hininga ko. Chain starts somewhere. Doon ko unang naramdaman na hindi ako lubusang nag-iisa.
Bago kami makapag-usap pa, may malalakas na yabag sa hallway. Kasunod nito, boses ni Teresita. "Liza, aalis na ka ba?" Mabilis niyang isinilid muli sa bag ang resealable plastic. Tumayo siya. Ako naman, humiga ng bahagya at pinilit magmukhang mahina pa. Pumasok si Teresita. Nakapambahay na pero planchadong-planchado pa rin ang hitsura. Kulay beige ang blouse, perlas ang hikaw, buhok na maayos na maayos. Yung tipong kung hindi mo siya kilala, iisipin mong siya ang pinakakalmado at pinakamaasikasong babae sa bahay. "Kamusta ka na?" tanong niya sa akin. May dalang lugaw. "Nagdala ako ng pagkain. Kailangan mong magpalakas." Hindi ko agad kinuha ang tingin sa mangkok. Sa totoo lang, pagkatapos ng nangyari kagabi, kahit tubig mula sa bahay na iyon ay gusto ko ng pagdudahan. "Salamat po," sabi ko, pero hindi ko inabot. Napansin niya yun, kita ko sa bahagyang pagkipot ng mata niya. "Rosalyn, huwag ka namang bastos." "Hindi po, busog pa ako sa tubig." Mabilis ang sulyat niya kay Liza. Parang kinukuhanan siya ng temperatura. "Good, buti na lang nandito ka kagabi," sabi niya sa pinsan ni Ramon. Na-hyper lang talaga ang asawa ng anak ko. Masyagong emosyonal. Hindi sumagot si Liza agad. "Hindi ako sigurado sa hyper lang." "Nurse ka, hindi ka doktor," malamig na sabi ni Teresita. "Hindi rin po ako bulag," diretsyong sagot ni Liza. Kumunot ang noon ng biyenan ko, pero agad niya iyong inayos. Sanay siyang hindi nagpapakita ng galit sa paraang masisira ang imahen niya. Sa halip, lumapit siya sa akin at ibinaba ang tray sa side table. "Rosalyn," sabi niya sa boses na kunwari may pag-aaruga. "Pag-usapan natin ito ng maayos mamaya. Nag-aalala kami." Muli na naman, kami. "Talaga po ba?" tanong ko. Tumigil siya. "Bakit parang hindi po pag-aalala ang naramdaman ko kagabi?" Nanigas sandali ang hangin sa kwarto. Kung may kamera siguro roon, makikita ang manipis na ngiti sa labi niya na pilit niyang pinirme. "Pagpasensyahan mo na kung nasaktan ka sa paraan ko, pero minsan kailangan mong tanggapin kapag may problema ka." "Anong problema po?" Bago siya sumagot, tumunog ang cellphone niya. Tumingin siya sa screen at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, nakita ko ang paglihis ng kumpiyansa sa mukha niya. Hindi takot, pero kabahalaan. "Excuse me," sabi niya, at lumabas. Pagkasara ng pinto, agad akong bumangon. "Liza, kailangan ko ng kopya ng lahat ng papeles sa negosyo." "May access ka pa?" "Sa email ko, oo. Sa iba, hindi ako sure." "Anong plano mo?" Tumingin ako sa kanya. Hindi ko pa buo ang lahat pero malinaw na sa akin ang unang hakbang. Hahanapin ko ang sinisimulan nila bago nila matapos. Pag-alis ni Liza, naghintay ako ng 30 minuto bago ako lumabas ng guest room. Wala na halos bisita sa bahay. Ang natira na lang ay mga gamit mula sa handaan, mga half-empty na tray, at ang mabigat na katahimikan ng pamilyang may hindi pinag-uusakan. Sa may mini-office sa ilalim ng hagdan, naroon ang lumang desktop na minsang ginagamit ni Ramon para sa supplier statements. Wala roon ang mga tao, kaya pumasok ako ng marahan at isinara ang pinto ng hindi nilalakasan. Amoy papel, printer ink at lumang kahoy ang maliit na kwartong iyon. Huminga ako ng malalim at binuksan ang computer. Mabagal, maingay ang CPU, pero nang pumasok ang login screen, mas mabilis tumibok ang puso ko. Nandoon pa rin ang username ni Ramon. 2 beses akong nagkamali sa password. Sa pangatlo, pinindot ko ang kombinasyong dati naming ginagamit sa joint utility accounts noong bagong kasal pa lang kami. Pumasok. Napapikit ako sa gulat, hindi dahil proud akong nabuksan ko, kundi dahil doon ko naalala kung gaano kalayo na pala ang narating naming dalawa mula sa mag-asawang iisa ang passwords at pangarap hanggang sa puntong ang pareho naming alam na lumang code ay pakiramdam ko'y trespassing na. Mabilis kong binuksan ang email, cloud drive, at scan documents folder. Halos 1 oras akong naghukay. Una kong nakita ang usual, supplier invoices, permit reminders, utility receipts. Pagkatapos,
unti-unting nagsulputan ng mga file na hindi ko maalala na nakita ko na noon. Authorization_draft rdg.pdf Interim Operations Request.docx Medical Rest Recommendation Template. Nang nabasa ko ang huli, nang hina ang tuhod ko kahit nakaupo ako. Template. Ibig sabihin, hindi ito bigla ang pag-aalala kagabi. May nakahanda ng hulma. May kwento na silang gustong isuot sa akin bago pa ako mahilo sa birthday party. At nang buksan ko ang isa pang document, doon ko unang nakita ang salitang hindi na may tatangging bahagi ako ng plano. Recommended Temporary Delegation of Signatory and Inventory Release Authority pending stabilization of Miss Rosalind de Guzman. Hindi ko na ituloy agad ang pagbabasa. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil sa ilalim ng text, sa section ng witness at receiving party, nakalagay ang pangalan ng asawa ko, Ramon Madrid. At sa sandaling iyon, kahit wala pa akong buong ebidensya kung gaano kalalim ang alam niya, may isang bagay na hindi ko na kayang ipagtanggol sa sarili ko. Hindi lang ako tinraidor ng biyenan ko. May bahagi ng katahimikan ng asawa ko na hindi na pagkaduwag. Pakikipagsabwatan na iyon. May mga tuklas na hindi sumisigaw. Hindi sila dumarating na may malakas na tunog, walang bumabagsak na baso, walang umiiyak na background music sa isip mo. Dumarating sila sa anyo ng isang pangungusap sa dokumento, isang pamilyar na pangalan sa maling lugar, isang pirmahang bakante na hinihintay na lang mapuno kapag mahina kala at hindi malinaw ang isip. Nakatitig lang ako sa monitor ng matagal pagkatapos kong makita ang pangalan ni Ramon sa dokumento. Parang gusto ng utak kong tumanggi. Baka draft lang, baka hindi niya alam ang laman, baka pinasa lang sa kanya, baka pinaghahandaan lang kung sakaling totoong magkasakit ako. Ang daming baka kapag mahal mo ba ang isang tao kahit unti-unti ka na niyang binibitawan sa ibang paraan. Pero sa puntong iyon, hindi na ako pwedeng umasa sa baka. Hindi na pwedeng emosyon lang ang dala ko. Kailangan kong kumilos na parang ang laban ay hindi tungkol sa selos, tampo, o simpleng pambubuli ng biyenan. Kailangan kong umusad na parang hinuhubaran ako ng pangalan sa sarili kong buhay. Piraso-piraso, maingat, legal lang tunog, pero marumi ang intensyon. Nagpatuloy ako sa paghahalungkat ng files. May iba pang draft na mas malinaw. Isang inventory control sheet na may bagong assigned signatory. Hindi ako, si Ramon. Isang supplier notification template na nagsasabing due to health-related temporary leave ng managing partner, all release coordination would be handled by family-approved operations head. Family approved. Napatawa ako ng walang tunog. Sa 4 na taon kong kasal, hindi yata nila ako naging pamilya kahit kailan. Pero pagdating sa pag-agaw ng hawak ko, biglang mahalaga ang basbas ng may mga tuklas na hindi sumisigaw. Hindi sila dumarating na may malakas na tunog, walang bumabagsak na baso, walang umiiyak na background music sa isip mo. Dumarating sila sa anyo ng isang pangungusap sa dokumento, isang pamilyar na pangalan sa maling lugar, isang pirmahang bakante na hinihintay na lang mapuno kapag mahina kala at hindi malinaw ang isip. Nakatitig lang ako sa monitor ng matagal pagkatapos kong makita ang pangalan ni Ramon sa dokumento. Parang gusto ng utak kong tumanggi. Baka draft lang, baka hindi niya alam ang laman, baka pinasa lang sa kanya. Baka pinaghahandaan lang kung sakaling totoong magkasakit ako. Ang daming baka kapag mahal mo ba ang isang tao kahit unti-unti ka na niyang binibitawan sa ibang paraan. Pero sa puntong iyon, hindi na ako pwedeng umasa sa baka. Hindi na pwedeng emosyon lang ang dala ko. Kailangan kong kumilos na parang ang laban ay hindi tungkol sa selos, tampo,
o simpleng pambubuli ng biyenan. Kailangan kong umusad na parang hinuhubaran ako ng pangalan sa sarili kong buhay. Piraso-piraso, maingat, legal lang tunog, pero marumi ang intensyon. Nagpatuloy ako sa paghahalungkat ng files. May iba pang draft na mas malinaw. Isang inventory control sheet na may bagong assigned signatory. Hindi ako, si Ramon. Isang supplier notification template na nagsasabing due to health-related temporary leave ng managing partner, all release coordination would be handled by family-approved operations head. Family-approved. Napatawa ako ng walang tunog. Sa 4 na taon kong kasal, hindi yata nila ako naging pamilya kahit kailan. Pero pagdating sa pag-agaw ng hawak ko, biglang mahalaga ang basbas ng pamilya nila. Mas tumindi ang panginginig ng kamay ko nang may makita akong audio file. Maliit lang, walang title na halatang importante. Nakalagay lang VM_0303_saved.aac. Hindi ko alam kung bakit ko iyon pinindot. Marahil dahil sa instinct. Marahil dahil pag desperado ka ng hanapin ng totoo, pati ang mga file na hindi malinaw ang pangalan ay kumikislap sa mata mo. Isinaksak ko ang earphones na nakita ko sa drawer. Pag-play ko, ilang segundo munang static. May mga kaluskos. Tapos boses ni Ramon. Ma, hindi pwedeng biglain. Nanigas ako. Kasunod nun, boses ni Teresita. Mas mahina, pero malinaw. Hindi mo naman kailangang biglain kung marunong kang maghintay ng tamang timing. May kalabog na plato sa background. Kusina marahil. O dining. Hindi ko alam ang petsa ng recording, pero alam kong totoong boses nila iyon. Iba ang pagod niya lately, sabi ni Ramon. Napapansin ko ang kahinaan niya, sagot ni Teresita. At ang kahinaan, kapag hindi mo inunahan, ikaw ang uunahan. Hindi ako makagalaw. Pinagpatuloy ko. Ma, sabi ni Ramon, mas mababa ang boses. Ayoko ng gulo. Ayaw mo ng gulo pero gusto mong mabawi ang kontrol sa negosyo? Gusto mong maayos ang papeles? Gusto mong hindi na siya nakikialam sa bawat release? Hindi mangyayari yon kung lagi mo siyang kakampihan. Mabilis akong napahawak sa gilid ng mesa. May kung anong sumikip sa lalamunan ko. Hindi dahil sa sorpresa lang, kundi dahil may bahagi ng usapan na yon na pamilyar ang tema. Ilang buwan na kasing mainit ang usapan namin ni Ramon tungkol sa pagpasok ng nanay niya sa operations. Ayaw ko noon kasi kilala ko ang ugali ni Teresita. Kapag binigyan mo ng kahit kaunting pahintulot, gusto niya buong bahay, buong tindahan, buong pasya. Pero sa recording, malinaw na mas malalim pala ang pinag-uusapan nila. May tunog ng upuan na hinila. Pagkatapos, ang linyang nagpabigat lalo sa dibdib ko. Kapag may basis na kailangan niyang magpahinga, sabi ni Teresita, mas madali na ang lahat. Huminto ako sa paghinga. Hindi ko na pinilit pakinggan agad ang susunod. Tinanggal ko ang earphones at ipinikit ang mata ko. Sa isang iglap, bumalik ang lasa ng inumin sa dila ko. Yung kapaitan sa ilalim ng asim, yung ngiti ni Teresita, yung pag-iwas ng tingin ni Ramon. Discovery. Hindi iyon isang malakas na pasabog. Mas masahol, dahil ang mga totoong pagtataksil, madalas, hindi nakasulat na sisirain ka namin. Nakasulat silang for your rest, for your health, for temporary coverage. Mga salitang mababait ang tunog habang dinadahan-dahan kang inilalabas sa pintuan na ikaw mismo ang nagpako noon. May kumatok sa pinto ng mini office. Muntik akong mapatayo sa gulat. Kuya, nandyan po ba kayo? Boses iyon ni Noel, isa sa mga helper na nagbubuhat ng stock sa branch. Mabilis kong pinatay ang screen at tumayo. Binuksan ko ang pinto ng bahagya. Ah, Ate Rosaline. Nagulat siya nang makita ako. Akala ko si Sir Ramon. Ano yun, Noel?
May hahanapin lang po sana na delivery receipt, sabi ni Ma'am Teresita nasa office raw. Napatigil ako sa tawag niya. Ma'am Teresita. Noon lang yata ako nakarinig na tinawag siyang ganon sa usaping negosyo. Hindi tita, hindi mommy ni sir, kundi ma'am sa tonong may utos at authority. Kailan pa siya nagbibigay ng instruction sa deliveries? Kaswal kong tanong. Nailang siya. Nitong mga nakaraang linggo po, minsan lang naman kapag wala raw kayo. Minsan lang naman. Ang mga pinakamadelikadong pagbabago, laging nagsisimula sa minsan lang naman. Anong receipt? Tanong ko. Sinabi niya ang supplier name. Kinuha ko sa filing tray sa gilid, ibinigay sa kanya, at bago siya umalis, pinigilan ko siya. Noel. Ate? Kapag may instruction tungkol sa release ng stocks, kanino ka dapat sumusunod? Hindi siya agad sumagot. Sumulyap siya sa hallway bago bumalik sa akin. Dati po sa inyo, tapos minsan kay Sir Ramon. Minsan po, hindi niya natuloy agad. Minsan kanino? Kay Ma'am Teresita po kapag urgent. Tumanggo ako. Sige, salamat. Pagkaalis niya, isinara ko ulit ang pinto at sumandal doon. Unti-unti nang lumilinaw ang lawak niyang ginawa nila. Hindi lang sila naghahanda ng papel. Dahan-dahan na nilang sinasanay ang mga tao na hindi ako ang huling boses. At dahil alam kong hindi sapat ang isang audio file at ilang documents para agad sumugod, nagsimula akong mag-isip ng mas malamig. Ano ang hawak ko? Isang tissue sample mula sa inumin? Mga draft documents? Isang audio recording na malinaw ang intensyon pero pwedeng ikatwiran na usapan lang. Pattern ng paglipat ng authority. Hindi pa sapat para wasakin sila, pero sapat para pigilan ang susunod nilang hakbang kung kikilos ako ng maaga. Kailangan ko ng alay na hindi lang mabait, kundi may alam sa proseso. At doon ko naalala si Attorney Celeste Navarro. Hindi siya close friend, kliyente ko siya noon sa event supply para sa maliit na legal seminar sa Santa Rosa. Mahusay, diretso, hindi madaldal. Pero minsan, habang nagbabayad siya ng balance, sinabi niya sa akin ng linyang tumatak sa isip ko. Miss Guzman, ang mga tao bihirang manakawin sa isang malakas na galaw. Mas madalas silang nakukuhaan sa sunod-sunod na maliit na pahintulot. Noon, gumiti lang ako. Ngayon, parang para sa akin pala talaga ang linyang iyon. Kinuha ko ang cellphone ko at hinanap ang numero niya. Naandun ta rin. Hindi ako tumawag agad, nanginginig pa rin ang daliri ko. Hindi dahil duda sa gagawin, kundi dahil alam kong kapag tumawag ako roon, wala nang atrasan sa kung anong malalaman ko. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko ang call. 2 ring bago siya sumagot. Hello? Attorney Celeste, sabi ko, pilit pinapipirmi ko ang boses ko. Si Rosalyn de Guzman po ito, yung sa event supply noon. Miss Guzman, agad niya akong naalala. Kamusta? May kailangan ka? Napatitig ako sa patay na printer sa harap ko, sa alikabok sa gilid ng mesa, sa mga papeles na may bahid ng buhay na pinaghirapan ko. Opo, sabi ko. At pakiramdam ko po, may nagtatangka ng alisin ako sa mga bagay na nakapanggalan sa akin. Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, sa tonong walang gulat at walang drama, sinabi niya ang eksaktong kailangan kong marinig. May kopya ka ba ng kahit anong dokumento at communication trail? Huwag kang mag-confront muna. I-secure mo muna ang records. At sa unang pagkakataon mula ng malaso ng gabi ng kaarawan ni Ramon, may bagay na mas malinaw pa sa takot ko. Hindi ako mamamatay sa hiya. Hindi rin ako mawawala sa sarili kong negosyo nang hindi lumalaban. May kakaibang uri ng sakit ang katotohanang napatunayan mo na, pero hindi mo pa pwedeng isigaw. Iyon ang laman ng dibdib ko buong maghapon. Matapos ang maikling tawag kay Attorney Celeste, para akong naglakad sa loob ng sarili kong buhay na may bagong mata. Pareho pa rin ang bahay, pareho pa rin ang mga boses, pareho pa rin ang mga tao.
Pero iba na ang tingin ko sa bawat galaw nila. Ang bawat okay ka na ba ay pwede nang may laman. Ang bawat papeles na ipinapasa ay pwede nang bitag. Ang bawat ngiti ay pwede nang sukat kung gaano kakahina. Ayon kay Attorney Celeste, huwag akong padalos-dalos. Kumuha ng copies, i-secure ang email access, i-forward sa personal account ang anumang dokumentong may kinalaman sa signatory authority, inventory release, bank coordination at business permits. At higit sa lahat, huwag na huwag akong pipirma sa kahit anong ipapakita sa akin habang hindi malinaw ang lahat. Simple ang bilin, pero hindi simple ang pagsunod. Dahil ang kalaban ko, hindi mga estranghero. Asawa ko, biyenan ko, mga taong kasalo ko sa hapag, kasama ko sa mga family photo, kasama kong nagdasal sa Pasko, kasama kong nagdala ng mga kahon sa bagong branch nang nagsisimula pa lang kami. Kapag ang laban mo ay laban sa sarili mong tahanan, bawat hakbang ay may kapalit. Bandang tanghali, dumating si Ramon sa mini-office habang nagkukunwari akong nag-aayos lang ng lumang receipts sa drawer. Hindi ko alam kung may napansin siya sa aura ko, pero mas maingat ang kilos niya. Yung tipong gusto niyang malaman ang alam ko nang hindi tuwirang nagtatanong. "Kaya mo na bang umuwi mamaya?" Tanong niya. "Bakit? May problema ba kung umuwi ako ngayon?" Sagot ko. Bahagya siyang napatigil. "Wala, nagtatanong lang ako." "Bakit parang gusto ninyo pa akong manatili rito?" Napatitig siya sa akin. Sa wakas hindi na siya sa lampshade ang nakatingin. "Rosie, huwag nating palalain." "Palalain alin?" "Lahat." Napangiti ako ng mapait. May mga lalaking ganyan. Kapag sila ang tahimik na gumagawa ng paraan para paliitin ka, iyon ay pag-iiwas sa gulo. Pero kapag sinubukan mong pangalanan ang ginagawa nila, ikaw ang nagpapalala. "May nakita akong document sa computer mo." Sabi ko ng diretso. Namutla siya. "Hindi todo, pero sapat." "Anong documents?" "Yung may temporary delegation, yung may medical rest recommendation, yung may pangalan mo." Hindi siya agad nakasagot. Nanigas ang hangin sa pagitan namin. Sa labas ng pinto, may mahinang kalansing ng plato, may dumaan na yabag. Pero sa loob ng mini-office, parang lumiit ang mundo at ang natira na lang ay ako at ang lalaking pinakasalan ko. "Draft lang yon," sabi niya sa huli. "Bakit may draft na ganyan?" "Rosie, hindi lahat ng pagod inaamin." Napapikit ako sandali. Naramdaman kong nanginginig ang dulo ng daliri ko, pero pinilit kong huwag ipakita. "Hindi mo sinagot ang tanong ko." Napabuntong hininga siya at umupo sa tapat ko. "Nakikita ko lang na nahihirapan ka na nitong mga nakaraang buwan." "Sa negosyo?" "Sa lahat." "At ang solusyon mo, gawing unstable ang dating ko?" "Huwag mong baligtarin." Medyo tumigas na ang boses niya. "May mga bagay lang na kailangang i-manage habang hindi ka okay." Hindi ako agad nagsalita. Tinignan ko lang siya. Matagal. Hanggang sa siya ang unang umiwas. At sa pag-iwas niyang iyon, may natitira pa ring bahagi sa pagsama namin na gustong magmakaawa. Sabihin mo lang na hindi mo alam ang tungkol sa inumin. Sabihin mo lang na nadala ka lang ng nanay mo. Sabihin mo lang na pinigilan mo pero hindi mo nagawa. Bigyan mo lang ako ng kahit maliit na piraso ng dahilan para hindi ko tuluyang ilibing ang natitira kong tiwala sa'yo. Pero hindi niya ibinigay. Sa halip, ito ang sinabi niya. "Mas madali sana kung magpapahinga ka muna." Mas madali. Hindi para sa akin, para sa kanila. Doon ko naramdaman na may namatay na maliit ngunit mahalagang bahagi ng pagsasama namin. Hindi pa ang buong pagmamahal, hindi pa siguro,
Masyado iyong malaki para mamatay sa isang upuan lang sa mini office. Pero may isang bahagi ng pagtingin ko sa kanya bilang kakampi na tuluyang nang bumigay. Tumayo ako. Kunin mo ang madali, Ramon. Sabi ko mabagal at malinaw. Pero hindi mo kukunin sa akin ang totoo. Umalis ako bago pa niya ako masagutan. Sa hapon, pumunta ako sa branch naming mas maliit sa highway. Hindi ko sinabi kahit kanino. Sumakay ako ng tricycle, nakasalamin at nakajacket kahit mainit dahil ayokong may makapansin agad na nandoon ako. Pamilyar sa akin ang lugar. Amoy karton, ribbon, glue gun, acetate at bagong print na tarpaulin. Sa harap, may display ng balloons at party hats. Sa likod, maliit na mesa kung saan ako madalas gumawa ng inventory reconciliation kapag tahimik ang araw. Pagpasok ko, si Jenny ang unang nakakita sa akin. 27, masipag, tahimik, at isa sa mga unang naniwala sa akin nung isang tao pa lang ang branch at halos kami-kami lang ang nagbubuhat ng kahon. Ate Rosie, gulat niyang sabi, akala ko nasa bahay pa kayo. Nadaan ako, kumusta? Okay naman po. May mga changes ba rito nitong mga nakaraang linggo? Nailang siya sa tanong, anong changes po? Sa approvals, releases, sino nagsasabi ng final? Sandali siyang tahimik bago sumagot. Minsan po si Sir Ramon, minsan po may text si Ma'am Teresita. Diretso sa'yo? Sa grupo minsan tapos may separate din minsan kay Kuya Olan. Humigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko. Kailan pa nagsimula? Mga 2 buwan na po yata. 2 buwan. Ibig sabihin, bago pa ang birthday incident, nakaposisyon na sila. Dahan-dahan, tahimik. Pinapalambot ang paligid ko bago ang mismong tulak. Pakita mo sa akin yung group messages. Nagkatinginan kami sandali. Alam kong delikado para sa kanyang utos kong iyon. Empleyado siya, may takot, may sweldo siyang iniingatan. At doon pumasok ang moral na hindi ko kayang takasan. Kapag lumaban ako, may madadamay na hindi naman kontrabida. Mga staff na trabaho lang ang habol, mga taong may pamilya ring pinakakain. Ate, mahinang sabi, baka po magalit si Sir. Hindi kita ilalagay sa alanganin, sagot ko. Gusto ko lang makita kung ano ang pinapadaan. Dahan-dahan niyang inabot ang cellphone. Nandoon ang thread. May ilang simpleng instruction tungkol sa release timing, may supplier coordination, at may isang mensahe mula kay Teresita na nakapagpatigil sa akin. For now, all unusual requests from Ate Rosie should be confirmed with Sir Ramon first. Need lang natin maging maingat habang hindi siya okay. Hindi siya okay. Nakasulat na, naipakalat na. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o matatawa. Dahil ngayon ko lang lubos na naintindihan ang totoong panganib. Hindi lang nila gustong maagaw ang pirma ko. Gusto rin nilang baguhin ang kredibilidad ko sa mga tao bago pa ako magsalita. At kapag naniwala ang paligid na hindi ka maayos, kahit totoong sinasabi mo, tunog mo pa rin ay problema. Umupo ako sa maliit na mesa sa likod at pinisilang sentido ko. Ate, okay lang po kayo? Tanong ni Jenny. Tumanggo ako pero hindi iyon buong totoo. Sa isip ko, mabilis akong nagko-compute ng mawawala. Kung ilalaban ko ito, maaring masuspende ang operations pansamantala. Maaring ma-freeze ang ilang approvals, maaring mataranta ang suppliers, maaring may staff na mawala ng overtime, maaring masira sa publiko ang imahe ng tindahang ako mismo ang nagtayo. At higit sa lahat, kapag tinuloy ko ito, maaring wala nang balikan ang kasal ko. Iyon ang moral dilema na hindi ko inaasahan. Hindi kung gaganti ako, kundi kung handa ba akong iligtas ang sarili ko kahit may madamay na mga bagay na minsan ay buong puso kong binuo kasama ang asawa ko. Mas madaling lumaban kapag masama ang kalaban at wala kang minahal sa kanila. Pero paano kung isa sa mga taong kailangan mong harapin ay siya ring kasama mong pumili ng unang thermal printer, siya ring humawak sa balikat mo nung unang kumita ng malaki ang negosyo, siya ring ang nagsabi noon na, atin to, Rosie. Paano mo babawian ng isang taong minsan mong pinangarap pagtandaan? Lumunok ako at tumayo. Hindi pa ito ang araw ng sigawan, hindi pa ito ang araw ng paglalantad.
Pero malinaw na sa akin ang susunod kong gagawin. Kailangan kong iligtas muna ang pundasyon bago ko wasakin ang bitag. At habang lumalabas ako sa branch, tumunog ang cellphone ko. Message mula sa unknown number. Maikli lang. Kung matalino ka, pumirma ka na lang at magpahinga. Mas marami pang mawawala sa'yo kapag nagpumilit ka. Huminto ako sa pintuan, hawak ang cellphone ko. Habang sa labas ay dumaraan ang mga sasakyan sa maalikabok na highway at patuloy ang ordinaryong buhay ng lahat ng taong walang alam sa unti-unting pagguho ng sa akin. Wala pang pangalan ng sender, pero hindi ko na kailangan ng pangalan para maramdaman ang mensahe. Hindi na ito simpleng family pressure, may taong nagmamadali. At ibig sabihin nun ay may nahawakan na akong ugat ng plano nila na kaya na nilang katakutan. Hindi ako sumagot sa text. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Ako na ang may kailamang itago. Kapag may nagmamadali sa'yo na pumirma, ibig sabihin may nakapila na silang susunod na galaw. At kapag may nagbabantang, mas marami pang mawawala. Ibig sabihin, alam nilang may hawak ka ng sapat para umatras sila. O para magmadali silang tapusin ka, bago ka pa makapwesto. Tahimik akong sumakay ng tricycle pabalik sa bahay ng mga Madrid, pero hindi ako dumiretso sa loob. Sa tapat mismo ng gate, bumaba ako at nagkunwaring may kausap sa telepono habang nakatanaw sa bahay na ilang taon ko ring pilit tinawag na pangalawang tahanan. Pareho pa rin ang itsura nito sa panlabas. Malinis na bakuran, paso ng halaman ni Teresita na laging pantay ang pagitan, puting sasakyan sa gilid, at kurtinang laging nakabukas ng bahagya sa salas. Pero iba na ang bahay kapag alam mo nang may mga sulok itong ginawang entablado sa'yo nang hindi mo alam. Sa phone call ko kay Attorney Celeste habang nasa tapat ako ng gate, hindi na niya ako pinaikot-ikot. Makinig ka sa akin, Rosaline. Kung may permits, supplier authorizations, and operating releases na nakapangalan sa'yo, pwede mong i-pause ang access nang hindi nag-iiskandalo. Hindi para gumanti, para protektahan ang sarili mo habang kino-confirm mo ang records. Pero paano yung operations? May staff, may orders, hindi mo isasara ang negosyo. Aayusin mo lang ang chain of authority. Kapag hindi malinaw ang authority, pwedeng pumasok ang audit issues, tax exposure, at supplier disputes. Mas lalo kayong mapapahamak kung hahayaan mong iba ang pumirma gamit ang posisyon mo. Napapikit ako sandali. Tama siya, hindi ko kailangang sunugin ang bahay para mapatunayang may apoy sa loob. Kailangan ko lang isara ang gripo ng mga bagay na ginagamit nila na parang sa kanila iyon. Anong uunahin ko? Tanong ko. 3, sagot niya agad. Inventory release confirmation, supplier notification, at bank communication na walang changes sa signatory nang hindi duman sa direct na written confirmation mo. Huwag dramatic, huwag emosyonal. Proseso lang, proseso lang. Iyon ang unang tahimik na sandata ko, hindi sigaw. Hindi bintang, proseso. Bandang 5:00, punasok ako sa bahay na parang walang nangyari sa labas. Nasa dining si Teresita, pinapaayos ang mga natitirang tray sa 2 helper. Si Ramon, nasa may sala, may kausap sa phone. Pareho silang nakatingin sa akin pagpasok ko, may kakaiba siguro sa lakad ko. Hindi na ako yung hinang-hina sa guest room. Hindi na rin ako yung naguguluhang asawa na naghihintay maipaliwanag ang nangyari. Mas malinaw na ako. At ang mga taong sanay kang lituhin, pinakamabilis makakaramdam kapag hindi ka na malito-lito. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Lumabas ka ba? Tanong ni Ramon. May inasikaso ako sa branch. Agad nagtagpo ang tinig nilang nanay niya. Isang kisap lang, pero sapat. Nimulyatan niya ako. Anong inasikaso mo? Tanong niya ulit. Trabaho. Hindi siya nakapagsalita agad. Lumapit si Teresita na may bitbit na kutsarang pantikim.
Parang nagluluto lang ng ordinaryong hapunan at hindi niya sinubukang wasakin ang isip at pangalan ko, wala pang 26 na oras ang nakaraan. Rosaline, sabi niya, kontrolado ang boses niya. Dapat nagpapahinga ka. Mas nagpapahinga ako kapag hindi ako pinipilit uminom ng kung ano-ano. Tumigil ang helper sa pag-aayos. Si Ramon, mabilis na tumayo. Rosie, sabi niya. Huwag, sabi ko. Hindi malakas, pero sapat para tumigil siya. Sa gilid ng mata ko, nakita kong napatigas ang panga ni Teresita, pero hindi siya sumabog. Hindi pa, dahil alam niyang maraming tenga sa bahay. Anong gusto mong iparating? Malamig na tanong na simula ngayon, sabi ko habang hinuhubod ang bag sa balikat ko, lahat ng transaksyon na may kinalaman sa pangalan ko, pirma ko, posisyon ko, at authority ko sa negosyo, dadaan na ulit sakin, walang exception. Tahimik ang buong dining. May isang plato sa lababo na dahan-dahang tumama sa bakal. Walang ibang gumalaw. Parang nakalimutang huminga ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ramon. Pero ramdam ko ang bigat ng tanong na iyon. Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil gusto niyang marinig kung gaano karami ang alam ko. Ibig kong sabihin na wala nang magte-text sa staff na kailangang i-confirm sa iba ang utos ko habang hindi daw ako okay. Wala nang bagong release arrangement, wala nang forms, wala nang draft, at wala nang temporary na kahit ano na hindi ko hawak. Namutla siya. Hindi na niya naitago. At sa unang pagkakataon, nagsalita si Teresita sa tono niyang hindi na kayang magkunwaring mabait. Nagbubuo ka na naman ng sarili mong kwento. Hindi na po kwento kapag may kopya. Parang natahimik ang hangin sa mismong salitang iyon. Kopya. Wala akong sinabing anong kopya. Audio ba? Documents ba? Messages ba? Hindi nila alam. At dahil hindi nila alam, doon nagsimulang mabalisa ang sistemang ilang buwan nilang inihanda. Umakyat ako sa guest room bago pa humaba ang usapan. Hindi ko kailangang manalo sa salita. Kailangan ko lang ipaalam na hindi na ako bingi, hindi na ako bulag, at higit sa lahat, hindi na ako nag-iisa. Pagsapit ng gabi, nagsimula akong kumilos. Sa personal email ko, ipinadala ko ang copies ng lahat ng documents na nakuha ko sa computer. Sa tulong ni Attorney Celeste, gumawa ako ng 3 maikling sulat. Hindi demand letter, hindi reklamo. Safeguard notices. Una, sa suppliers. All inventory release instructions affecting my account and authorizations must be confirmed directly through my verified email pending internal review of authority records. Ikalawa, sa bangko. No changes in signing authority or release instruction are to be recognized without my direct written confirmation and in-person verification. Ikatlo, sa municipal permit liaison na dating ako ang kausap. Any temporary replacement authority submitted in my name is under review and not to be processed without direct contact. Bawat email, maikli, walang drama, walang pang-aakusa, walang salitang tinangka nila akong lokohin. Pero ang epekto, parang isa-isang isinara ang mga pinto na inaasahan nilang bukas na. Bandang 9:00, nagsimula ang unang domino. Tumawag si Olan, ang warehouse lead. Ate Rosie, may supplier po na ayaw munang mag-release bukas hanggat wala raw direct confirmation sa inyo. Okay lang. Tama lang. Natahimik siya. Nagagalit po si Sir Ramon. Hayaan mo siya. Sundin mo muna ang documented process. 5 minuto lang ang lumipas, sumunod ang tawag ni Jenny. Ate, bakit daw po may bank verification? Internal clarification lang, huwag kang kabahan. Sa boses niyang nanginginig, ramdam kong may takot, at yon ang presyo ng laban na ito. Hindi lang ako ang kinakabahan, pati mga taong nadadamay sa pagkilos ng mga nasa itaas. Kaya bago matapos ang tawag, sinabi ko sa kanya ang bagay na ilang oras ko nang paulit-ulit sinasabi sa sarili ko. Hindi ito laban para manira. Laban ito para tumama ang proseso. Walang mawawala ng trabaho dahil lang sinunod ang tama. Hindi ko alam kung pinaniwalaan niya ako ng buo, pero naramdaman kong kumalma siya kahit kaunti. Bandang 10:00, kumatok si Ramon sa pinto ng guest room. Hindi ko agad binuksan.
Nag-email ka? Tanong niya mula sa labas. Oo. Rosie, binibigla mo ang operations. Hindi ko binibigla. Binabalik ko sa tama. Napapahiya ako. Napapahiya? Ako ang pinainom. Ako ang gustong palabasing unstable. Ako ang tahimik na inaalisan ng authority. Pero siya ang napapahiya? Hindi pa yan hiya. Sagot ko sa kabila ng pinto. Proseso pa lang yan. Tahimik siya sandali. Pagkatapos, mas mababa ang boses niya. Buksan mo ang pinto. Huwag muna. Mag-usap tayo. Hindi ka pa nagsasabi ng totoo. Mahaba ang katahimikan sa labas. Minsan, hindi mo kailangang makita ang mukha ng tao para maramdaman mong sumisikip na ang hawak niya sa sarili. At ikaw, sabi ko bago pa siya muling magsalita, huwag kang pipirma sa anumang gamit ang posisyon ko. Dahil sa susunod, hindi na internal review ang kasunod niyan. Pagkatapos noon, wala na akong narinig kundi paalis niyang yamayabag. At doon ko nalaman na tumama na. Hindi sa puso nila. Sa kontrol nila. Pagsapit ng umaga, hindi na lihim ang bitak. Hindi man ito sumabog sa isang malaking esena, kitang-kita sa bahay ang pag-igting ng galaw ng lahat. Mas mabilis maglakad ang mga helper. Mas mababa ang boses kapag may usapan sa kusina. Maging ang tunog ng mga kugyertos sa almusal, parang maingat na baka may mabasag. Kapag sanay ang isang bahay na may iisang sentro ng kapangyarihan, mabilis maramdaman ng lahat kapag may umusog doon kahit kaunti. At sa bahay na iyon, si Teresita ang laging sentro. Hindi sa pera, hindi sa titulo, sa impluensya. Siya ang nagdidikta kung sino ang maayos, sino ang walang utang na loob, sino ang mahina at sino ang dapat patahimikin muna para hindi makasira sa katahimikan. Pero kapag sinimulan mong basagin ang kwentong kinakalat niya, hindi mo kailangang sigawan ng buong barangay. Sapat nang mawalan siya ng certainty sa mga taong sanay sumunod sa kanya. Bandang 10:00 ng umaga, tumawag si Attorney Celeste. May sumugot na bang supplier? Meron na po. 2 ang nag-confirm na direct sa akin na dadaan muna lahat sa written email. Good. Ibig sabihin, documented ang shift pabalik. Pero, hindi pa rin sapat. Hindi pa, sagot niya. May audio ka, may drafts ka, may messages ka. Kailangan pa natin ng corroboration sa gabing iyon. Mercy, sabi ko agad. O ang nurse cousin? Si Liza. Pareho. At kung may anything sa source ng inumin, mas mabuti. Pagkababa ko ng tawag, alam kong wala na akong pwedeng urungan. Kailangan kong kumilos sa pinakamahirap na parte ng laban, ang paglapit sa mga taong maaaring matakot, umurong o itanggi ang nakita nila dahil mas madali ang tahimik kesa tumistigo laban sa makapangyarihang matriarch ng pamilya. Naabutan ko si Mercy sa dirty kitchen, naghihiwa ng sibuyas. Pagpasok ko, nagulat siya, halos mabitawan ng kutsilyo. Ate, ay, Ma'am Rosaline. Mercy, sabi ko, mahinahon. May gusto lang akong itanong at hindi kita pipilitin kung ayaw mong sumagot. Napatingin siya sa pinto pagkatapos sa akin. Wala pong makakarinig ha? Dagdag ko. Mabagal siyang tumango. Yung gabi ng birthday, sabi ko. Anong nakita mo sa coffee station? Hindi siya agad sumagot. Patuloy lang siyang humihiwa pero halatang hindi na pantay ang hiwa. Wala po akong alam, ma'am. Hindi kita ipapahamak pero may nangyari sa akin at may nakita kang kahon. Biglang huminto ang kutsilyo niya. Saglit siyang pumikit. Pagdilat niya, mas mababa na ang boses niya. Hindi ko po alam kung ano yung laman. Totoo po yun. Pero may nakita ka. May maliit pong puting box si Ma'am Teresita sa drawer sa tabi ng coffee maker. Tapos bago kayo dumating, may dinurog siyang tableta gamit yung likod ng kutsara. Akala ko po gamot niya. Hindi ko po alam na ilalagay sa inumin. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Hindi ako nag-react ng malaki. Kasi sa mga sandaling ganito, kailangan steady ka para hindi umatras ang taong sa wakas ay nagsalita. May nakakita pa ba? Hindi ko sure kung narinig ni Noel, pero ako po nakita ko.
Tapos sabi niya, anong sabi niya? Muntik nang kumawala ang luha niya. Sabi niya, wag mo nang pakialaman, pampakalma lang naman sa kanya. Pampakalma lang naman. Yung parehong linyang ginamit sa harap ko. Yung parehong linyang ginawang parang biro para mas madali kong lunukin. Mercy, sabi ko, mas mahinahon pa. Handa ka bang ulitin yan sa abogado kung kailangan? Natakot siyang tumingin sa akin. Ma'am, trabaho ko po. Ako ang nagpasok sa'yo sa branch, hindi kita pababayaan. Hindi ko alam kung sapat ba iyon pangako. Sa totoo lang wala akong kasigurahan. Pero may mga oras na ang tanging maibibigay mo sa isang taong mas maliit ang pwesto kaysa sayo ay ang pangakong hindi mo siya ilalaglag kapalit ng sarili mong kaligtasan. Matagal bago siya tumango. Kung kailangan po talaga, opo. Paglabas ko sa kusina, nanginginig ang tuhod ko. Dahil sa wakas, may boses na akong labas sa sarili kong hinala. Pero hindi pa doon natapos. Bandang tanghali, dumating si Liza. Hindi siya dumiretso sa sala, umakyat siya agad sa guest room kung saan ako pansamantalang nagkukulong para hindi ma-corner sa ibaba. May dinala ako, sabi niya, pagpasok pa lang. Mula sa bag niya, inilabas niya ang maliit na digital BP log na kinunan niya sa akin kagabi. Oras, pulse, pressure. Kasama roon ang maikling note niya bilang nurse. Sudden tachycardia and sensory disorientation following intake of served drink. Further evaluation recommended if recurrence or exposure suspected. Hindi iyon medical diagnosis, hindi iyon grand revelation, pero isa na naman itong piraso sa chain na hindi madaling miliitin. Ano pa? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. May isa pa akong aalamin bago ako magsalita ng buo. Ano yon? Yung audio. Natigilan ako. Aling audio? Rosie, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kagabi ko pa napapansin na may alam ka na hindi mo pa sinasabi. Kung may narinig ka o nakuha ka, sabihin mo. Kasi kung papasok ako rito, papasok ako ng buo. Hindi ko na siya inikutan. Pinakinggan namin ng sabay ang audio file sa earphones. Nakahati ang tigi-isang bud. Habang tumatakbo ang boses ni Ramon at Teresita, dahan-dahang nagbago ang mukha ni Liza. Hindi dahil shocked siya sa kasamaan, marahil may bahagi sa kanyang matagal nang alam kung anong klaseng tao ang tiyahin niya, kundi dahil ngayon lang ito naging malinaw at hindi na mapagkakailang usapan. Pagkatapos ng playback, matagal siyang hindi nagsalita. Sa wakas, sinabi niya ang kinatatakutan kong marinig pero kailangan kong marinig. Hindi lang nanay niya ang kasalanan dito. Tumango ko. Masakit pa rin, kahit ilang beses ko nang naiisip, kahit ilang beses ko nang sinubukang ihanda ang sarili ko. Iba pa rin kapag may ibang taong nagsasabi. Si Ramon, hindi ganap na biktima ng impluwensya ng nanay niya. Hindi simpleng tahimik lang. Pinili niyang may mangyari, kahit hindi niya siguro inasahan ang mismong tindi ng epekto sa akin. Malinaw nang pumayag siya sa kwentong gusto nilang buuin, na ako ay pagod, mahina at dapat alisin muna sa pwesto. Bandang 2:00, dumating ang sunod na domino. Tumawag ang pharmacist na regular naming supplier ng event sanitation kits at first aid restocks. Hindi siya close sa amin, pero matagal ng business contact. Ma'am Rosaline, sabi niya sa phone, may gusto lang po akong i-confirm. Kasi may staff po ninyong nagtanong dati tungkol sa sedative interaction at dosages, tapos may follow-up ulit nitong nakaraan gamit ang same account name. Naisip ko lang po dahil may email kayo ngayon tungkol sa authorization review. Nanlamig ang batok ko. Sinong staff? Nanong ko. Hindi ko po matandaan ang boses, pero ang reference account ay under Madrid Family Events. May record po kayo ng inquiry? Meron po sa messaging thread. Hindi ko agad naramdaman ang mga daliri ko. Hindi pa rin ito smoking gun, hindi rin automatic na patunay na iyon ang eksaktong ginamit sa akin, pero kapag pinagsama mo sa nakita ni Mercy, sa tissue sample, sa simptomas ko, sa audio, sa drafts, at sa text message na nakuha ko, hindi na ito simpleng suspicion. May hugis na, may direksyon na,
At pinakamahalaga sa lahat, may mga taong labas sa pamilya na unti-unti nang nagkukumpirma na may abnormal sa mga kilos nila. Bandang hapon, doon tuluyang sumabog, hindi sa sala, hindi sa harap ng barangay, hindi sa social media, sa sarili nilang hanay. Narinig kong nag-aaway sina Ramon at Teresita sa mini-office. Hindi ko sinadyang makinig, pero bukas ang siwang ng pinto at mabilis ang boses nilang dalawa. Sinabi ko sa'yo, wag mong minadali. Galit na galit si Ramon. At ikaw naman, puro katakot. Kung hindi ka mahina, matagal na sana itong tapos. Hindi ganyan ang usapan natin. Ang usapan natin ay maalis siya sa harang para umayos ang negosyo. Huminto ako sa hallway, hawak ang banister. Wala nang bait-bait, wala nang pag-aalala kunwari sa kalusugan ko. Nandyan na ang totoong motibo. Hindi dahil mahal nila ang negosyo, kundi dahil ako ang harang sa kontrol na gusto nila. At sa unang pagkakataon, si Rangon mismo ang nagsiwala sa galit niya ang bagay na ikinamatay ng natitira kong pagdududa. Hindi siya naloko lang. Kasama siya. Hindi man sa lahat ng detalye, pero sapat na para hindi na ako muling lumingon kanyang kakampi. Pagkalipas ng 1 oras, bumaba akong ng kusa sa sala kung saan nandoon silang dalawa. Hindi ko na silang binigyan ng pagkakataon na ako ang i-corner. Kasama ko si Liza, at sa bag ko, nakahanda ang printouts ng key documents at screenshots. Hindi ko inilapag lahat. Hindi ko kailangang ipakita ang buong hawak ko. Kailangan ko lang iparamdam na tapos na ang panahon ng pagtatanggi. May abogado na akong kausap, sabi ko diretso. Tumingin agad si Teresita kay Ramon. Si Ramon naman, hindi na makapagsalita agad. May statements na rin akong kinukuha at inaayos ko na ang lahat ng records ng authority, releases at financial control. Simula ngayon, walang gagalaw gamit ang pangalan ko nang walang legal consequence. Binabantahan mo kami sa sarili naming bahay? Singhal ni Teresita. Hinding-hindi po, sabi ko. Pinapaalala ko lang sa inyo na hindi nyo pag-aari ang buhay ko. At sa puntong iyon, nakita ko ang bagay na bihira sa mga taong sanay laging tama sa sarili nilang mundo. Hindi kahihiyan. Panic. Dahil alam nilang mula rito, hindi na nila ako kayang ikahon sa salitang hysterical. May records na. May procedures na, may ibang taong nakakaalam na, at ang pinakamapait sa lahat para sa kanila, hindi na sila ang unang nagkukwento ng nangyari. Hindi natapos ang lahat sa isang sigawan. At marahil iyon ang pinakagusto kong nangyari. Dahil sa totoo lang, maraming taon ko nang napapanood sa ibang tao ang ideya ng hustisya na laging nakakangkla sa malakas na eksena. Iyakan, public apology, pagbagsak sa harap ng lahat, pagkawasak na parang pelikula. Pero may mga sakit na mas tamang tapusin sa paraang tahimik, formal, at hindi na muling mababaliktad. Iyon ang pinili ko. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, hindi ako bumalik sa bahay ng mga Madrid bilang asawa. Bumalik ako roon minsan, oo, pero hindi para makipag-ayos sa hapag. Pumunta ako kasama si Attorney Celeste at isang dokumentong mas mabigat kaysa sigaw. Formal Notice of Records Preservation, Revocation of Unauthorized Operational Delegation, at Request for Inventory and Financial Turnover Review. Walang nakulong agad. Wala munang handcuff. Wala ring viral na konfrontasyon sa barangay hall. Pero sa ilalim ng tahimik na proseso, doon talaga nagsimulang bumigay ang hawak nila. Una, umatras ang 2 supplier sa pakikipag-coordinate kay Teresita, wala siyang valid authority. Ikalawa, nag-confirm ang bangko na walang pwedeng baguhin sa signatory instructions nang wala ako. Ikatlo, ang permit liaison na dating taimik lang, sumagot sa email at sinabing may nagtatanong na noon tungkol sa temporary replacement handling, pero hindi niya prinoseso dahil kulang ang direct verification ko. Ibig sabihin, ilang hakbang na lang sana. Kaunting lagda, kaunting drama tungkol sa health, kaunting presyon na magpahinga raw muna ako, at baka paggising ko isang umaga,
hindi na ako ang may hawak sa sarili kong itinayo. Hindi nila ako napigilan noon, at hindi na nila ako mapipigilan ngayon. Sa tulong ni Attorney Celeste, dahan-dahan naming inayos ang tunay kong gusto. Hindi paghihiginte, kundi pagbabalik ng tama. Nagkaroon ng formal review ng business records. Na-freeze muna ang ilang discretionary releases habang nire-reconcile ang inventory control. Hindi isinara ang negosyo, pero nilinaw ang authority lines. Ang lahat ng staff ay binigyan ng written instruction na walang sinuman, kahit kapamilya ng co-owner, ang pwedeng magbigay ng override sa documented process. Nang mabasa iyon ng mga empleyado, ramdam kong may halong ginhawa at kaba sa reaksyon nila. Kasi sa wakas, hindi na nila kailangang manghula kung sino ang dapat sundin. May proseso na, may malinaw na pangalan, may hangganan. Si Mercy naman, sa huli, pumayag na magbigay ng written statement sa abogado. Hindi detalyadong forensic account, hindi rin melodramang salaysay. Simpleng katotohanan lang. Nakita niyang may dinurog na tableta, narinig niyang pampakalma, at nakita niyang inilapit iyon sa inumin ko. Si Liza naman, ibinigay ang note niya at pumayag tumistigo kung kakailanganin. Hindi bilang mapusok na kamag-anak, kundi bilang propesyonal na nakakita ng immediate physical reaction na hindi niya maituturing na simpleng pag-iinarte. Ang pharmacist na kausap ko, nagbigay rin ng kopya ng messaging thread inquiry tungkol sa sedative interaction gamit ang business account na konektado sa pamilya. Hindi lahat nito ay agad naging kriminal na kaso, at gusto kong maging tapat doon. May mga bagay na kailangang patunayan ng mas malalim. May proseso, may standard. Hindi sapat ang galit. Pero ang mahalaga, hindi na sila nakatayo sa pwesto ng wala kayong mapapatunayan. Dahil nandoon na ang pattern, nandoon na ang motive, nandoon na rin ang mga taong magkadugtong ang kwento. At sa sandaling nakita ni Ramon na hindi na ako uurong kahit pa marriage ang kapalit, doon siya unang sumigaw ng buo. Hindi sa sala, hindi sa harap ng nanay niya, kundi sa conference room ng maliit naming opisina, sa harap ni Attorney Celeste. Maputla siya noon, hindi nagalit, hindi na depensibo. Pagod na pagod ang mukha. Para bang sakalang siya tinamaan ng bigat ng lahat nang mawala na sa kanila ang ilusyon na pwede pa akong paikutin. Hindi ko siya gustong saktan, sabi niya. Matagal ko siyang tiningnan bago ako sumagot. Pero pumayag kang padapinsala ako. Hindi siya nakakido. Iwiwas niya ang tingin, tulad ng langin niyang ginagawa kapag nasa hangganan na ng bugong totoo. Hindi ko na siya pinilit pang umamin sa paraang gusto ng puso kong sugatan. Dahil natutunan ko sa prosesong ito na hindi lahat ng hustisya nakukuha sa pagkumbinsi sa nanakit sa'yo na pangalanan ang buong kasalanan nila. Minsan, sapat nang hindi mo na sila payagang makinabang pa dito. Sa huli, ang naging kasunduan ay hindi romantikong pagbabalikan, hindi emotional breakdown, at lalong hindi paluhod na eksena. Mas mabigat pa roon. Nagkaroon ng formal restitution arrangement. Lahat ng operational controls na inilihis mula sa akin ay ibinalik sa malinaw na documentation. Ang ganch allocations, release authority, at supplier communications ay nirestructure para hindi na pwedeng dumaan sa family influence. Ang ilang perang nailabas sa alanganing approval sa ilalim ng hindi malinaw na instruction chain ay pinireconcile at isinoli sa business accounts. At higit sa lahat, gumawa ako ng bagong corporate and household boundary rules na hindi na pwedeng pasukin ng biyenan, kamag-anak, o kahit asawa kong walang nakasulat, may witness at malinaw ang saklaw. Si Teresita, hindi siya humingi ng tawad sa paraang inaasahan ng mga tsismosa. Wala iyong luha sa harap ng barangay. Wala ring pag-amin sa handaan. Mas bagay sa kanya ang isa pang uri ng pagbagsak, ang mawalan ng access. Ang mawalan ng impluwensya sa sistemang akala niya ay kanya ng hawak. Ang hindi nakausapin ng suppliers.
Ang hindi na masunod ng staff sa isang tingin lang. Ang makita ang mga pinto na dati niyang nabubuksan sa pagngiti at pananakot ay nagsara dahil sa isang simpleng salitang matagal niyang minamaliit. Documentation. Hindi ko siya ipinakulong, hindi dahil wala akong galit, kundi dahil sa puntong iyon, ang pinakamahalagang bagay sa akin ay hindi panandali ang eksena ng pagbagsak nila. Ang mahalaga sa akin ay maibalik ang nasira, maputol ang abuso, at maitayo ulit ang buhay ko sa paraang hindi na kayang tapakan ng kahit sino pa ang apelido nila. At oo, himiwalay ako kay Ramon, hindi sa init ng ulo, hindi isang bagsak. Tahimik, pormal, malinaw. Dahil minsan, ang pinakamasakit tanggapin ay ito. May mga taong hindi ka naman lubusang kinamumuhian, pero mahal nila ang sarili nilang ginhawa ng higit sa dangal mo. At ang ganoong klasing tao, kahit mahal mo pa, hindi na dapat pinatutulog sa gitna ng buhay mo. Lumipat ako sa mas maliit na apartment malapit sa branch. Ako mismo ang pumili ng kurtina. Ako mismo ang bumili ng bagong baso. At sa unang gabi ko roon, nagkape ng walang takot sa kung anong nakahalo. Napakasimple ng eksenang iyon, pero doon ako umiyak. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil may mga babae palang kailangang muntik mawala ng pangalan bago lubusang maintindihan ang halaga ng sariling hangganan. Makaraan ng ilang buwan, inayos ko ang negosyo. Hindi lumaki agad, hindi biglang yumaman, pero naging malinis, tahimik, matino. At higit sa lahat, akin na ulit sa paraang alam kong hindi basta maaagaw sa mabubulaklak na salita at papel na pinapirmahan sa maling sandali. Minsan, naiisip ko pa rin ang gabing iyon ng birthday ni Ramon. Ang pait na lasa, ang ngisi ni Teresita, ang pag-iwas ng tingin ng asawa ko. Hindi na iyon sugat na saliwa, piklat na lang, pero mahalaga ang piklat dahil nagpapaalala kung saan ka minsang pinahina at kung paano ka natutong huwag nang bumalik na pareho pa rin. Kung may aral man ang lahat ng ito iyon. Hindi lahat ng nananakit ay nasisigaw. Hindi lahat ng nanlalamang ay halatang magnanakaw. At hindi lahat ng paglaban ay kailangang maingay para maging totoo. Minsan, ang pinakamatapangang ganti ay hindi paninira, kundi ang pagbawi. Pagbawi ng pangalan mo. Pagbawi ng pirma mo. Pagbawi ng boses mo. Pagbawi ng karapatang wala nang uminom, pumirma, o maniwala sa'yo ng hindi mo kagustuhan. At kung umabot ka hanggang dito, isulat mo sa comments ang salitang ibinalik kung naniniwala kang may mga laban na hindi kailangang isigaw para mapanalunan. I-like at i-share mo rin ang kwentong ito at mag-subscribe ka para sa mas marami pang kwentong may lalim, bigat at katotohanang unti-unting hihiwa. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na loson ay hindi nasa baso. Nasa tiwalang mali ang pinaglagyan mo.